so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Sa ibang version, ang King James, kung pwede natin basahin ng King James, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Praise God. Ang Diyos sa magpala at tayo magsabi amen. Praise the Lord. Mga kapo tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos sa sandaling ito na salamat sa Panginoon at muli tayong nagsama-sama sa kanyang gawain at para papurihan ng Panginoon, para pasalamatan siya at higit sa lahat ang makapakinig ng kanyang mga salita na patuloy niyang binubuksan para sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. At gaya ng sinabi ng ating Panginoon, ang bawat isa ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa kanyang mga salita. At ito ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang verse na ating binasa hango sa sa Book of Joshua, chapter 1, ito ay pangungusap ng ating Panginoon kay Josue at samantalang ang panahong ito ay katatapos lamang na mamatay ang lingkod ng Diyos na si Moses. At makikita natin sa time na ito ay tila si Josue ay sa panahon na kanyang inilagay ng Panginoon sa kanyang balikat ang pangunguna para dalhin ang Israel at ipagpatuloy ang kanyang ang gawain na pagdadala sa bayan ng Israel papunta sa lupain ng pangako. At ang ating Panginoon ay nagbigay ng napakainam na encouragement sa buhay ni Josue. At sa isang pangungusap niya sa mga start na talata ng verse ng chapter 1, pinakita rito na sabi niya, now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, saying, Moses, my servant, sabi niya, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, cross this Jordan, you and all the people, to the land which I am going to giving to them, to the sons of Israel. So pinakita ng ating Panginoon kay Josue after na si Moses ay kunin ng Panginoon at dahilan sa merong isang minsan ng ating Panginoon ay meron siyang masabi nating sa kanyang panukala ay napakahirap minsan malirip. Pero hindi sa lahat ng panahon ay si Moses ang siyang maghatid sa kanila. Ngunit ang Diyos ngayon ay nagbangon ng isang kanyang lingkod. At ang gusto kong bigyan ng pansin ng verse 8, matapos ang maraming mga encouragement na ibinigay ng Diyos kay Josue, pinakita niya na sabi niya, lahat ng tungtungan ng inyong mga paa ay ibinigay ko na sa inyo. So pagpapakita na meron pa siyang ilang pangungusap dito na sabi niya,
walang sinumang kaaway na makakatayo sa inyong harapan. So what a encouragement na kanyang binigay kay Josue. At sabi niya, pinakita pa ng Panginoon kung gaano hanggang saan ang boundary na kanilang ipoposes. So ganito katiyak ang paggawa ng Panginoon sa bayan ng Israel. So hindi ito parang pagbabakas sakali ng mga gawa, kundi merong katiyakan. Lahat ng bagay, kahit man ang boundary from end to end, ay sinabi na ng Panginoon kay Josue sa verse 4. Pinakita rito, from the wilderness of this Lebanon, even as far as the great river, the river Euphrates, all the land, the Hittites, as far as the great sea toward the setting of the sun, will be your territory. So pinakita nito na ang lahat ng kanilang ipoposes mula sa start ng boundary nila hanggang sa end ay pinakita na ng Panginoon. Well, and verse 5, pinakita ron, no man will be able to stand before you all the days of your life, just as I have been with Moses, I will be with you. I will not fail you nor forsake you. So dito, makita natin na ang ating Panginoon ay nagbibigay at ang point of reference na kanyang ibinibigay kay Josue ay ang klase at uri ng ministry at tagumpay na ginawa ng Panginoon kay Moses, ay sabi niya, kung paano ako ay na kay Moses, ako rin naman ay isa sa iyo. So, all in all, mga kapatid, ang mababasa natin sa book of Joshua, sa chapter 1, hanggang sa dumating dun sa verse na ating binasa, ay ang Panginoon ay nagbibigay ng nagpipicture out kay Josue ng isang uri ng ministry na ito'y puno ng pagtatagumpay. Can you say amen to that, mga kapatid? So may kita natin, ulitin ko, ang bagay na sinasabi ng Panginoon kay Josue ay isang uri ng kanyang ministry na ito ay puno ng pagtatagumpay. Pinakita roon, walang tao na makatayo sa iyong harapan. At sabi niya, lahat ng tungtungan ng iyong paa ay binigay ko na sa iyo. At pinakita niya na, kaya pagdating ng verse 8, so, ang kaisipan na gusto kong bigyan natin ng bahagi sa oras na ito, dahilan ang ating Panginoon ay nagbibigay ng katiyakan kay Josue ng tinatawag na success. Ang Diyos ay nagbibigay kay Josue ng isang katiyakan ng tagumpay o ng tinatawag na success. Pero ulitin ko at gusto kong basahin yung verse na yan at mas minarapat kong gamitin ang verse o ang King James o New King James Version na nagsabi rito. So ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay tagumpay. Success. Well, naniniwala ako na lahat ng tao ay gusto nilang magtagumpay sila. Diba? Tama? Walang tao na ayaw niyang magtagumpay. Walang tao na gusto niyang mabigo. Kundi lahat ng tao ang gusto siya ay mag-success, maging successful. At ngunit sa bahaging ito ay pinapakita ng ating Panginoon, so kagaya ng aking dinadrive na point sa inyo, ang pinapakita ng Diyos kay Josue ay ang isang buhay na puno ng tagumpay. Gayunpaman, ang pinapakita rito ay meron siyang ibinigay na, sabihin natin, sikreto ng tagumpay na ito. Sabi ng verse 7, pinakita niya na verse 7 kung ating tataas sa verse na yun. Sa verse 7 ay sabi rito, only
be strong and very courageous. Sabi niya ay maging matapang ka lang at ikaw ay, sabi niya, be strong. Maging matatag at ikaw ay maging matapang upang that you may observe to do all that which Moses my servant commanded. You do not turn from the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Sabi niya, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang at iyong ingatan ang lahat ng mga bagay na aking sinalita kay Moses at huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan man upang ikaw, sabi niya, upang ikaw ay magtagumpay kailasaan ka man pumaroon. Well, ang lahat ng bagay na pinapakita ng ating Panginoon kay Josue sa bahaging ito ay para ipakita sa kanya ang isang buhay na puno ng tagumpay. Nais kong basahin natin sa Tagalog ang verse na yan, sa wikang Tagalog. Sabi niya, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses. So ang unang sekreto na kanyang pinapakita para sa tinatawag na tagumpay ay ang hindi pag-alis o ang pananatili sa mga salita na inutos ng Panginoon kay Moses. At sabi niya, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan man, manatili ka sa bagay nito, at sabi niya, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan. Ang mabuting kawakasan ay ang tagumpay. Diba? Upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Na-imagine nyo ba mga kapatid ang ganitong bagay na sinasabi ng Panginoon na ang layunin ng Diyos sa kanyang mga anak ay saan ka man makarating, ikaw ay magtatagumpay. Minsan, ang ilan ay, sabi ng ilan, yung mga nasa probinsya, sabi nila gusto kong lumuwas ng Manila dahilan naroon ng swerte. Well, mga kapatid, hindi yan ang dahilan kung bakit ang Maynila ay napuno ng mga tao. Dahilan yung mga nasa probinsya ay pumupunta ng Kamaynilaan at sinasabi nila na ang kapalaran ay narito sa Kamaynilaan. Well, mga kapatid, ang disenyo ng Diyos ay hindi ganon. Dahilan, dito pinakita niya na pwede kang magtagumpay saan ka man naroon. Saan ka man naroon ay pwede ang pagtatagumpay, sabi niya, upang saan ka man pumaroon, magtamo ka ng mabuting kawakasan, saan ka man pumaroon. Pero ang verse 8 ay nagsabi rito, sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth, you shall meditate in it day and night. So bukod sa ang mga salita ay wag kang lilihis dito sa kaliwa at sa kanan man, ay kanyang pinakita, ikaw ay magbubulay-bulay dito araw at gabi. You shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Gusto kong pag-usapan natin, mga kapatid, ang good success. Dahilan, masabi natin na ang term na success ay minsan ito ay sa point of view ng tao, ang tinatawag na success ay minsan tinignan ko ang meaning nito sa dictionary. At ito ay human point of view. Ang ibig sabihin ng salitang success is
favorable or yung favorable outcome. At isa pang meaning niya, ipinakita rito, the attainment of wealth, favor, or eminence. So, sa perspective ng tao, ang tinatawag na success ay kapag ikaw ay merong kayamanan, nagtamo ka ng kayamanan, nagtamo ka ng ikaw ay merong kapangyarihan, at ikaw ay nasa ganitong kalalagayan, ang tawag ng tao dito, at ang pananaw nila, ikaw ay successful. Yan ang pananaw. Ngunit alam niyo ba, sa paningin ng Diyos, ay meron tayong makikitang tamang paraan, at kaya sinabi ng ating verse na binasa kanina, ginamit ang King James o New King James Version, ang gamit doon, you will have a good success. Dahil lang pwede ang isang tao ay sabihin natin, ang isang tao ay successful siya sa ibabaw ng lupa. Ngunit, sa harapan ng Diyos, ay hindi siya tagumpay. But, I would rather, mga kapatid, na makita sa harapan ng mga tao na ako'y bigo, pero sa harapan ng Panginoon, ako ay nagtagumpay. Alam niyo ba na makikita natin mamaya ang ilang mga bagay. Now, tingnan natin ang point of view ng banal na kasulatan at minsan kahit man ang pananaw ng ating Panginoong Hesus. So, bigyan natin ng pansin ang Book of Joshua chapter 1 dahil napakaganda ng mga bagay na kanyang pinakita rito at tinitiyak ng Diyos kay Josue na ang kanyang buhay ay magiging puno ng tagumpay. At isang panahon nang si Josue ay nakita niya ang kabiguan, nakita niya ang pagkatalo at ang pagkagapi nila sa kaaway. Alam niyo ang ginawa ni Josue? Siya ay dumapa sa harapan ng Panginoon at sabi niya, Panginoon, hindi ito ang bagay na yung sinabi sa akin. Ang sabi mo sa akin, ako'y magtatagumpay, pero nakita niya na sila ay tumakas sa kanilang mga kaaway. So nang makita niya na hindi gayon, ay siya ay nagtanong. Now, so, gusto kong puntahan natin at ayaw kong kunin ng labis ang bahagi nito, bagamat napakagandang pag-usapan ng Book of Joshua. Pero, tingnan natin ang point of view na makikita natin sa banal na kasulatan. Now, tingnan natin ang point of view naman ng ating Panginoon tungkol sa tinatawag na tagumpay. Naalala ko, ang isang panahon, mayroong isang lalaking lumapit sa ating Panginoong Hesus. Naalala niyo ang rich young ruler sa Matthew chapter 19? Mayroong isang lalaki doon na pumunta sa ating Panginoon at kanyang sinabi, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para ako'y magtamo ng buhay na wala hanggan? Ang ating Panginoon ay tinignan siya at sinabi sa kanya, kung nais mong pumasok sa buhay, ay gawin mo ang kautusan. At sinabi niya, alin-alin, at sinabi ng ating Panginoon, ang mga pangunahing kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, at huwag kang sasaksi ng bulaan. Yan ay sa chapter 19 ng Matthew, verse 16 onward. At sabi rito ng ating Panginoon sa verse 18, then He said to him, which ones? And Jesus said, thou shalt not commit murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourselves. At sabi ng binatang ito, sabi niya, the young man said to him, all these things I have kept. Sabi niya, all these things I have kept. Pinapakita niya, mula sa aking pagkabata, ay ginagawa ko ng bagay na ito. At sabi niya, ano pang kulang sa akin? At ang ating Panginoon ay siya'y tiningnan
At siya'y nagsabi sa kanya, isang bagay na lang ang kulang sa iyo. Sabi niya, sabi ng verse 21, if you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. Now, makikita nyo yung sa NASB, kung basahin natin ang NASB, ang ginagamit kong NASB, sabi dito sa verse 21, if you wish to be complete. Makikita ninyo na ang success ng taong ito is just on one side. Nakuha niyo mga kapatid. Ang kanyang tagumpay ay nasa isang bahagi lamang. At ang sabi ng Panginoon, well, siya ay mabait, mabuting tao, nag-iingat ng mga pangunahing kautusan, hindi siya mamamatay tao, hindi siya nangangalunya, hindi siya nagnanakaw, hindi siya pumapatay, siya ay ginagalang niya ang kanyang mga magulang, at siya ay umiibig sa kanyang kapwa. At sabi ng Panginoon, kung nais mong maging kompleto, if you want to be complete, now pag sinabing good success, ay hindi lamang ito isang bahagi lamang. Pag sinabing good success, it is a complete success. Ito'y kompletong tagumpay in both sides of his life. If you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and come and follow me. But when the young man heard this statement, he went away grieving, for he was one who owned much property. Ibig sabihin, kung titingnan natin ang taong ito ay sa paningin at an human perspective, ang taong ito ay isang matagumpay sa kanyang buhay. Mayaman siya. Batang-bata pa lamang siya, ay napakayaman niya na. So, sa paningin ng tao, siya ay marahil hinahangaan ng maraming mga tao. Maraming mga kabataan na hinahangaan siya. Maraming mga may gulang, sabi niya, napakaswerte ng batang ito. Bata pa lamang siya, ay mayaman na siya. Samantalang ang ilan ay may edad na, ay hindi pa rin niya naaabot ang ganitong bagay. Ang ilan naman, marahil yung mga kabataan ay ina-admire siya. Ang ilan ay ginagamit yung salitang ini-idol nila yung taong ito dahilan bata pa lamang, ay marahil sabi ng ilang kabataan, gusto ko, bata pa lamang ako, katulad niya na ako. Mayaman. Ngunit alam niyo ba, nang siya ay tiningnan ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya sa ibang version, sabi niya, meron pang bagay na kulang sa iyo. Meron pang bagay na kulang sa iyo. Sabi niya, umuwi ka, ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari, at ikaw ay ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at ikaw ay sumunod sa akin. Pasanin ang iyong krus at sumunod ka sa akin. At sabi ng talatang ito, ang lalaking ito ay nalungkot at siya'y umuwi sapagkat siya'y merong napakalaking pag-aari. Now, ibig sabihin mga kapatid, hindi pala ang tagumpay na pinapakita ng banal na kasulatan ay hindi ito nasusukat sa tinatawag na possession o pag-aari na meron ang tao. So, sabi rito, ang lalaking ito sa verse 22 ay dinescribe na he was one who owned much property. So, napaka-yaman ang taong ito. Ngunit, ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, ang lalaking ito, nang sinabi ng Panginoon sa mga alagad, ang lalaking ito ay nagtitiwala, ang kanyang tiwala ay naroon sa kanyang kayamanan. Yan ang dahilan, hindi niya maibenta ang kanyang pag-aari at umuwi siyang nalulumbay. Now, gusto ko pang tingnan ng isang
punto, mga kapatid, sa Luke chapter 12. Sa Luke chapter 12, ang ating Panginoon ay nilapitan siya ng isang lalaki at siya ay hinimok na tulungan siya. Dahil sabi ron sa verse 13, merong isang lalaking lumapit sa kanya mula sa karamihan at sinabi sa kanya, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na hatiin niya ang mana sa aming pamilya. At sabi ng ating Panginoon, sino ako na maging hukom sa inyo para maghati ng inyong mga pag-aari? At sabi ng Panginoon sa verse 15, at gusto kong tingnan natin ang bagay nito. Sabi rito sa verse 15, Then he said to them, Beware and be on your guard against every form of greed. Sabi niya, mag-ingat kayo at kayo magbantay laban sa lahat ng anyo ng kasakiman. Alam niyo ba na maraming form of greed or tinatawag na covetousness o yung kasakiman pinakita rito. Be on guard against every form of greed, for not even which one who has abundance does his life consist of his possession. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi ng Tagalog, sabi niya, yung verse na ito, sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Sa ating Panginoon, ang meaning ng isang matagumpay na tao ay hindi ito nasusukat sa mga bagay na meron siya. Mga bagay na narito sa ibabaw ng sanlibutan. Sa iba pang version, kung tinignan ko ang isang version, at ito ay ang God's Word. Ang version ng God's Word, kung meron tayo ng God's Word, sabi riyan, He told the people, be careful to guard yourselves from every kind of greed. Because life is not about having a lot of material possessions. Ang buhay, ang sinasabing matagumpay na buhay ay hindi ito nasusukat sa ganitong mga bagay. At sabi niya, sabi rito ng sumunod na pangusap na ating Panginoon, nagbigay siya ng isang talinghaga. Ang isang talinghaga na kanyang ibinigay ay sabi niya, merong isang lalaki na ang kanyang lupain ay nag-aani ng sagana. Very productive ng kanyang lupain. At habang nakikita niya ang produkto ng kanyang lupain, nakita niya na ang kanyang bodega ay hindi sapat at di na kakayanin yung kanyang aanihin. Dahilan, habang tumatagal, parami ang kanyang ani, at kung kanyang susumahin, ay nakita niya na hindi na talaga sasapat yung kanyang imbakan ng kanyang mga binhi. At sa kanyang pag-iisip ay sabi niya, ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking malaking bodega at magpapatayo ako ng mas malaki pa. At doon ko iimbak ang lahat ng aking mga inani. Pero ang kanyang sinabi sa verse 18, This is what I will do. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, well, mga kapatid, ito ang suliranin. Dahilan matapos niyang sabihin, sabi niya, and I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. Sabi niya, sasabihin ko sa akin sarili, marami na akong pag-aari na nakaimbak sa maraming taong darating.
magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Ngunit ang verse 20, sabi ng talatang ito, but God said to him, you fool, ikaw na isang mangmang, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Sabi niya, at ngayon, sa kanino mapaparoon ang lahat ng iyong pag-aaring iyong inihanda. So, nakita natin sa ganitong pangungusap ng ating Panginoon, well, maaari bang sabihin natin na hindi ba maganda kapag meron tayong mga pag-aari? Well, mamaya makikita natin ang ilang mga bagay. Sabi rito, sa sumunod na pangusap, so is the man, sa verse 21, so is the man who stores up treasure for himself is not rich toward God. Gayon mga tao na nag-iimbak, nagpapakayaman sa kanyang sarili, ay hindi mayaman sa harapan ng Diyos. So, pag pinag-usapan natin ng good success, ay hindi ito ang mga bagay na meron, ito ang pananaw ng tao. Na kapag nakikita natin, ito ang pare-parehong paglalagay nila ng meaning pag pinag-usapan ang success. At yan ang ating makikita. Pero, tingnan natin ang ilang pang mga bagay na pinangusap ng Banal na Kasulatan. So, ang mga pangusap ng ating Panginoon doon sa verse 20, pinakita niya na ang tawag niya sa lalaking ito ay isang lalaking hangal. At sabi niya, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa at sa kanino mapupunta ang lahat ng iyong mga pag-aaring iniimbak. At sabi niya, the man who stores up treasure for himself is not rich toward God. Ngayon, puntahan natin isang talata sa aklat ng 1 Timothy. Si Apostol Pablo ay nangusap siya ng ganitong bagay sa chapter 6 ng 1 Timothy. Starting verse 7. Now, tandaan natin ang ating munang tinitingnan is human perspective. At ating pinapakita ang ilang mga bagay na pananaw ng ating Panginoon at na napakalayo sa pananaw ng tao. Sa verse 7, verse 7. Sa verse 7, pinakita rito na sabi niya, For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. Naalala ko ang sabi ng Book of Job. Si Job ay isang lalaking napakayaman, sabi ng Banal na Kasulatan. Pero isang panahon, ang lahat ng kanyang pag-aari ay nawala sa kanya sa isang iglap. Sa isang kisap mata. Dahilan kapag ang pagtitiwala lamang ng tao ay nasa kanyang kayamanan, kapag nawala yung kayamanan yon, parang gumuho na ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Diba? Minsan ganyan ang tao. Kaya ang tao nadidepress. Ang ilan ay nasiraan ng bait kapag nakita nila na yung dati nilang kalalagayan ay nawala sa kanila. Dahilan ang kanilang buhay at tiwala ay naroon sa kayamanan. Na tila na kapag wala na yun, ay wala ng halaga ang kanilang buhay. Pero makikita natin ang isang kakaibang lalaking totoong matagumpay ang kanyang buhay. Nang si Job ay mawala sa kanyang pag-aari, kung hindi niyo pa nabasa ang pangyayaring ito, nasa Old Testament, sa Book of Job, chapter 1,
Dumating ang panahon na si Job ay isang matuwid na lalaki at siya ay sinubok ng Panginoon dahilan walang kaalam-alam si Job ay ang kaaway ay sinasabi sa Diyos, sabi niya, si Job ay kaya lang naman siya naglilingkod sa iyo kasi binabless mo siya, pinagpapala mo siya. Kung mabasahin natin ang mga talata doon ay si Job ay napakaraming kamelyo, napakaraming mga hayop, napakarami ng kanyang pag-aari. At sabi ni Satanas sa Panginoon, kaya lang naman naglilingkod si Job sa iyo kasi pinagpapala mo siya. Alisin mo ang kanyang pagpapala at tingnan ko kung siya ay maglilingkod pa sa iyo. At sabi ng Panginoon, siya ay nasa iyong kamay. At yan ang dahilan lahat ng kanyang pag-aari na wala sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aari. Pero alam nyo, ang sabi ng Job chapter 1, verse 21, wika ni Job sa kanyang pangusap. Job 1, verse 21. Verse 20, then Job arose and tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. Nakikita niyo mga kapatid, ang isang tao na tunay na matagumpay sa kanyang buhay, sa kabila na nawala ang lahat ng mga bagay, na matapos na mawala ang lahat ng mga bagay, ang una niyang ginawa ay hindi i-curse ang Diyos, but to worship God. Ano sabi diyan? Then Job arose and tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. Siya ay sumamba. And what he said, anong lumabas sa kanyang bibig? He said, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ito ang isang tao na hindi lamang ang kompletong tagumpay ng isang tao, na hindi lamang siya matagumpay sa isang bahagi ng kanyang buhay, sa kanyang kayamanan, sa kabilang bahagi sa espiritual na buhay, ay siya rin naman ay matagumpay. So, yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa lalaking mayaman na lumapit sa Kanya, kung nais mong maging sakdal, if you want to be complete, so ang kompletong tagumpay na dapat niyang maranasan, ay sabi ng Panginoon, dito, nakita sa buhay ni Job, nang nawala ang kanyang kayamanan. Mostly mga kapatid, ang mga tao, kapag dumarating ang ilang mga trahedya sa kanilang buhay, sometimes they raise their fists against God at sabi niya, bakit mo ginawa sa akin ito? But si Job ay gumawa ng kakaibang bagay. Siya'y sinamba niya ang Diyos at kinilala niya ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos pa rin ang Diyos ang kukuha. Sabi niya, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Now, tingnan natin ang ilang pang mga talata sa Banal na Kasulatan sa pagkilala ng ganitong bagay. So, dito si Paul, nang siya'y mangusap kay Timothy, pinakita niya na sa ganitong bagay, balikan natin ang 1 Timothy chapter 6. Sabi niya, sapagkat wala tayong nadala dito sa ibabaw ng sanlibutan. For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. So, tingnan pa natin ang aklat ng Ecclesiastes. Aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verse or chapter 5 verse 15. Sabi ng verse na yan, 'But
Sabi rito, as he had come naked from his mother's womb, so will he return as he came. So kung ano tayo dumating sa mundong ito, ganun din tayo babalik sa Panginoon. He will take nothing from the fruit of his labor that he can carry in his hand. So anuman ang bagay na magawa ng tao dito sa ibabaw ng mundo, sabi niya, hindi niya ito madadala sa panahon ng kanyang pagpanaw. Sa chapter 49, verse 17 ng Book of Psalms, sabi ng, tuloy ko ang bahaging ito para iugnay sa verse nating binabasa. Psalms 49, verse 17. Sabi niya, for when he dies, he will carry nothing away. His glory will not descend after him. Ang kanyang kalawalatian na kanyang na-achieve ay hindi niya madadala sa bababa ito na kasama papunta sa kanyang hukay. Well, the reason bakit ito ay aking binibigyan ng pansin, mga kapatid, dahilan ng mga sumunod na pangusap ni Apostol Pablo bilang pahayag niya kay Timothy. Puntahan natin ang verse 8. Verse 8 in chapter 6 ng 1 Timothy. Sabi niya, if we have food and covering, sabi niya, kung tayo ay merong pagkain at pananamit, well, ang point of view na pinapakita ni Apostol Pablo rito, kung ating tataas mamaya sa verse 6, ay yung pinapakita niya ay yung contentment. Pero sabi rito, if we have food and covering, with this we shall be content. Verse 9, but those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desire, which plunge men into ruin destructions. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, datapot ang mga nagsisipag, nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal na sabi rito, na nakasasama na siyang naglulubog sa mga taong sa kapahamakan at sa kamatayan. Ang sumunod na verse, for the love of money is the root of all sorts of evil, and some by longing of it have wandered away from the faith and pierced themselves with many grips. Now, ang point na aking pinapakita sa gabing ito ay, alam nyo, merong isang, ang pursuit sa buhay o ang dapat na hanapin ng isang tao sa buhay na ito ay kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So merong kapag ang tao, ang kanyang pursuit o kanyang hinahanap sa kanyang buhay ay ang kayamanan lamang. Dahilan sa paghahanap ng isang tao sa mga bagay sa buhay na ito ay naghahatid sa kanya. Sabi pa ng verse na ito ay siya, yung verse 9 kanina, ay nahulog siya, pwede ang tao mahulog sa tinatawag na mga temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin, destruction. Ang ilan ay sabihin natin, pero alam nyo, kapag ang perspective ng isang tao ay ang kaharian ng Diyos, then ang lahat, ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat na bagay ay dadagdag na lamang sa Kanya. Well, kapag hinanap mo
hinanap ng tao ang kayamanan, ang kaharian ng Diyos at ang mga bagay na espiritual ay hindi pwedeng idagdag sa Kanya. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Ngunit kung hahanapin ng tao ang kaharian ng Diyos, tingnan niyo ang chapter 6 ng Matthew, verse 33. Pinakita ron. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ang kanyang katwiran, at sabi niya, at lahat ng mga bagay na yan ay pawang idaragdag na lamang sa Kanya. Well, ito ay isang susi na pinakita ng ating Panginoon na kapag iyong hahanapin ang Kanyang kaharian, ang katwiran, at ang magiging pangunahin sa iyong buhay ay ang katwiran ng Diyos. Well, sabi ng Banal na Kasulatan, lahat ng ito ay Kanyang idaragdag sa bawat isa. At ito yung pinapakita nating isang mainam na tagumpay na maranasan ng isang tao ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Tutuloy ko yung verse na ito. Sabi niya, magkatapos niya ipakita sa verse 10, then verse 11 ng chapter 6 ng 1 Timothy, but flee from these things, O man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Pinakita niya, ngunit takasan mo ang bagay na ito. Hanapin mo ang, sabi niya, pursue righteousness. Habulin mo ang katwiran, ang kabanalan, ang pananampalataya o pagtatapat, ang pag-ibig, ang pagtitiis, ang kaamuan. At sabi niya, makipaglaban ka ng mabuting pagkipaglaban ng pananampalataya. Tumangang ka sa buhay na walang hanggan na kung saan ikaw ay tinawag at magkaroon ka ng isang mabuting pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Sabi niya, and you made the good confession in the presence of many witnesses. I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who testified the good confession before Pontius Pilate. Now, mga kapatid, alam niyo ba na ang tingin ng mga tao, ang tingin ng mga tao sa ating Panginoon ay namatay siya na bigo. Ngunit, ang buong katotohanan, ang kanyang kamatayan ay kaluguran ng Diyos. Anong dahilan? Ang kadahilanan, mga kapatid, sapagkat na-fulfill niya ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang tunay na tagumpay na meron na dapat o natunay na tagumpay na dapat ma-attain o ma-achieve ng tao ay ang maisakatuparan niya ang layunin ng Diyos na pinapagawa sa kanya. So kung ang isang tao ay nagawa niyang maging matagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan, ngunit na-fail niya na gawin ang kalooban ng Diyos, hindi siya totoong tagumpay sa kanyang buhay. Hindi yan good success. Dahilan ng good success ay nagawa mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngunit ang ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi rin naman siya nagpahayag at pinakita niya na kung ang tao ay gagawin niya ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng mga bagay ay pwedeng idagdag sa Kanya. Yung mga bagay na ito ay karagdagan. Now, kung titingnan natin yung verse 13 na siyang
pinapakita rito ng verse 13. I charge you in the presence of God who gives life to all things and of Christ Jesus. Now, tingnan ninyo yung mga huling bahaging ito. Sabi niya, and of Christ Jesus who testified the good confession before Pontius Pilate. Ang ating Panginoon ay all throughout ng kanyang buhay, makikita niyo yung kanyang confession. Isang panahon sa John chapter 4, ang ating Panginoon ay ang mga alagad ay pumunta sa di kalayuan para bumili ng tinapay. Ito'y panahon ng katanghalian ng tapat. At ang iniwanan nila ang ating Panginoon, then all of a sudden, ang babaeng Samaritana galing Samaria ay dumating doon sa Jacob's Well na kinaroroonan ng ating Panginoon. At pagdating niya roon, ay, you know, kung anong nangyari sa panahong yun. At pagkatapos na ang babaeng ito ay nakilala siya, at siya'y nagpakilala na siya ang Kristo. Umalis, maya-maya, bago umalis ang babae, ay nadatna ng mga alagad na kausap ng ating Panginoon ang babaeng ito. At di sila nagtaka, di sila nagtanong, pero nagtataka sila bakit kausap ng Panginoon ang babaeng ito. At pagkatapos noon, yung senaryo ay huli na nang dumating ang mga alagad, tapos na yung pangyayari na sinabi ng Panginoon sa kanya na ang nakikipag-usap sa iyo ay siya na nga. At umalis ang babae na natutuwa, iniwanan ng kanyang lalagayan ng tubig, at sila iniwan niya ang ating Panginoon, pero pagkatapos nito, ang mga alagad ay lumapit sa kanya, at sinabi niya, Panginoon, kumain ka na. At ang ating Panginoon ay nagsabi at nangusap, ang aking pagkain, meron akong pagkain na hindi niyo nalalaman. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Nakikita ninyo yung confession ng ating Panginoon. At yung confession na kanyang pinahayag sa harapan ni Ponce Pilato upang winikan niya na ang dahilan kung bakit ako narito sa ibabaw ng sanlibutan ay para patotohanan ang katotohanan. Well, mga kapatid, ilan sa inyo ang makaka-agree ng ating Panginoong Hesus ay matagumpay ang kanyang buhay? Ngunit ang tanong, mga kapatid, ang ating Panginoon ay walang maraming kayamanan dito sa ibabaw ng sanlibutan. In fact, kapag siya ay minsan hinanapan siya ng ilang mga tao doon at para magbigay sila ng temple tax. Well, nang siya ay hinihingan ng tax doon para sa temple, ay, well, hindi siya nag-refer doon sa kay Judas na may hawak ng kanilang pera, kundi ang ating Panginoon ay nagsabi siya kay Pedro, sabi niya, pumunta ka sa dagat, ihulog mo ang iyong bingwit, at ang unang isda na iyong makuha, ay buksan mo ang kanyang bibig, at ang makukuha mong pilak ay ibigay mo para sa akin at para sa iyo. Well, ito yung bagay na makikita natin, sa kabila ng ating Panginoon, ay walang anumang bagay na possession dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ngunit siya, nang siya'y mamatay, siya ay isang matagumpay. Sapagkat natapos niya ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Well, that's what
yan ang bagay na aking pinapakita na isang mainam na tagumpay na maranasan ng bawat isa sa atin. Ang tagumpay na pwede nating maranasan ay masabi natin, ang mga bagay sa buhay na ito ay karagdagan na lamang. Pero ang pinakamainam na tagumpay na pwede nating magawa ay ang magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Ang layunin niyan na maisakatuparan sa buhay nito. Naalala ko ang isang talata, mga kapatid, na pinakita ng banal na kasulatan. Tingnan natin ang aklat ng Matthew chapter 10. Sa Matthew chapter 10 verse 32. Sa verse 32, sabi ng ating Panginoon habang kausap niya, nangungusap siya sa mga alagad at kanyang pinahayag ng ganitong bagay. Sa verse 32. Therefore, everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. But whosoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. Sabi niya, sino man ang magpapahayag, yung salitang confession dito ay ang pagpapahayag ng ating pagkilala at pananampalataya sa Kanya. Sino man ang magpahayag sa akin, meron sa isang version na pinakita ron, sino man ang magpahayag sa akin sa likong sanlibutan ito, ay sa araw na yun, ako naman ang magpapahayag sa Kanya, sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng mga anghel. Naalala ko mga kapatid, ang buhay ng isang lalaki sa panahon ng isang talinghagang pinakita ng ating Panginoon tungkol sa lalaking mayaman at si Lazarus. Ang lalaking mayaman ay namuhay siya sa ibabaw ng sanlibutan, ngunit nang sila'y mamatay, samantalang sa isang bahagi naman sa si Lazarus ay isang pulubi at puno ng sugat at dinidilaan ng kanyang sugat ng mga aso at nang sila'y mamatay, nakikita ninyo sino ang talagang nagtamo ng tagumpay. Pagkatapos, nakikita natin, it seems na yung lalaking si Lazarus ay nakita niya na walang anuman sa ibabaw ng sanlibutan, ngunit nang siya'y mamatay, sabi ng isang pangungusap doon, siya ay sinundo ng mga anghel at dinala sa piling ni Abraham. At doon ay pinakita na siya ay inaaliw, samantalang ang mayaman sa kabilang panig ay nasa pagdurusa. Now mga kapatid, sa bahaging ito na ating tinitingnan sa oras na ito, kagaya ng pangungusap doon sa Joshua chapter 1, nais kong balikan natin bago ang ating pagtatapos. Sa verse na ito, na pinakita sa pamamagitan ng pangungusap ng Diyos, ito ay pangungusap mismo ng ating Panginoon kay Josue. At kanya sinabi, upang ikaw ay magtamo ng isang mainam na kawakasan o mainam na tagumpay, a good success. Sabi niya, ang mga salita ng kautosang ito ay huwag mahihiwalay sa iyo. Kundi ikaw ay doon sa verse na yun, hindi ka lamang dapat manatili o huwag liliko sa kaliwa at sa kanan, at ang magiging daan upang ikaw ay makapanatili dito
ay yung verse na kanyang pinakita sa verse 8. And thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous, and then thou shalt have a good success. Magkakaroon ka ng isang mabuti at mainam na pagtatagumpay. Di ko alam, mga kapatid, ang mga tao sa ating panahon ngayon, ang kanilang paglalagay ng pakahulugan sa bahaging ito ay sapat na sa mga tao na makita ng kanilang mga buhay ay nasa mainam na kalalagayan, pero sa harapan ng Panginoon ay merong isang mas mainam na kalalagayan, ang isang taong nasa good success. Now, nais kong tingnan natin, mga kapatid, ang ilang mga bagay. Habang ang Diyos ay inaakay si Josue sa isang panahon, nang siya ay dalhin ng Panginoon, bago ang araw, ang pagharap niya doon sa unang-unang syudad na kanilang gagapiin na ang Jericho. Sa aklat ng Joshua, tingnan natin sa chapter 5. Merong nagpakita sa kanya na isang lalaki na ang kanyang tingin ay isang inisip niya na ito'y kaaway o sino paman. Ngunit sabi rito sa chapter 5 ng book of Joshua, verse 13. Verse 13, now it came about when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? He said, no, rather I indeed come now as a captain of the host of the Lord. And Joshua fell on his face to the earth and bowed down and said to him, what has my Lord to say to his servant? The captain of the Lord's host said to Joshua, remove your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground. Well, ang pinakamainam na bagay na naranasan ni Josue ay ang pagsama ng Panginoon sa kanya sa lahat ng panahon ng kanyang buhay. At yan ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng isang mainam na tagumpay. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ay nanatili siya sa isang confession. At nang siya ay nasa kanyang panahon na kanyang ibinigay, matapos niyang ibigay ang mga lupain sa bayan ng Israel, kanyang sinabi sa isang chapter 24, kung hindi magkamali, sabi niya, ngayon ay magpasya kayo sa araw na ito. Sino ang inyong paglilingkuran? Ang Diyos ng inyong mga magulang sa kabilang ibayo ng dagat na ito. Ngunit sabi niya, para sa akin, ako'y maglilingkod sa Panginoon, ako at ang aking sambayan. Siya ay nanatili hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay sa ganitong klaseng mainam na pagtatagumpay. Well, mga kapatid, sa huling araw nito, I hope meron tayong tamang pagtanaw sa sinasabing success sa buhay na ito. Ng ating success na ating tinitingnan ay hindi lamang ang mga
bagay sa ibabaw ng sanlibutan ito, kundi ang ating pursuit, ang ating bagay na hinahanap ay walang iba kundi ang mangyari ang layunin ng Diyos. Dahilan, sabi ng isang talata ng sinabi ng ating Panginoon, aanhin ng tao na makamtan niya ang lahat ng bagay sa ibabaw ng sanlibutan ito, ngunit mawawala niya ang kanyang kaluluwa. Sa gabing ito, mga kapatid, nais kung tumayo tayo at ating tapusin ang maliit na bahaging ito. At habang tayo ay nakayuko at ating dinadala ang ating mga puso sa isang pag-iisip, ang payo ng ating Panginoon kay Josue, sabi niya, magbulay-bulay ka sa mga talatang ito, sa mga salitang ito. Alam niyo ba kung anong nagagawa ng meditation sa kanyang mga salita? Dito ang pagkaunawa sa kanyang mga salita ay dumarating habang ang isang tao ay nag-meditate sa kanyang mga salita. Naalala kong sabi ng Book of Psalms, sabi niya, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, na hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, na hindi sila nauupo sa upuan ng mga malilibak, ngunit ang kanilang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, na sa kanyang kautusan ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Sabi ng verse 3, he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season. His leaf does not wither, and in whatever he does, he prosper. Sabi niya, siya ay makakatulad sa isang puno na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. At sabi niya, kanyang bunga ay sumasagana sa bawat panahon. At ang kanyang mga dahon ay hindi natutuyo, at anuman ang kanyang gawin ay gumiginhawa. Pinagpapala. So mga kapatid, ang susi ng isang mainam na tagumpay ay walang anumang bagay maliban kundi nasa kanyang mga salita. Ang pag-iingat ng kanyang mga salita, ang pagbubulay-bulay dito, at magiging daan upang ang kanyang pagdadala ng liwanag sa iyo. Sabi ng isang verse sa Book of Psalms, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang kanyang liwanag ay pinapasilang sa bawat isa sa atin. At ang iyo ko ang ating maulo sa oras na ito. At habang tayo ay nakayuko, mga kapatid, anong klaseng tagumpay ang ating ninanasa sa buhay na ito? Maaaring may mga tao na sila ay tagumpay sa bahagi ng sanlibutan, ngunit may mga tao na sa kabila na meron ng mga bagay sa mundong ito, ngunit ang kanilang mga puso ay walang kapayapaan. Ang kanilang mga buhay ay nasa kaguluhan. Dahilan ng kanilang pag-asa ay nadoon sa kanilang mga sariling pagpapagal, sa kanilang kayamanan. Ngunit mapalad sila ng kanilang tiwala ay nasa ating Panginoon. Hallelujah! Na siyang maghahatid sa bawat isa atin sa isang kayamanan na inihanda ng Panginoon. Tayo manalangin. Mang Diyos,
sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang Panginoon na nakakasiyasat ng puso ng bawat isa sa amin. Alam mo, Lord God, ang aming mga longing sa uling araw nito. Ang puso ng bawat isa, ang puso ng iyong mga anak, O Lord, ay kagaya ng pinahayag ni Job, na sa kabila ng lahat ng mga bagay ay siya'y tila na-deprive at nawala sa kanya. Nawala ang mga material na bagay sa kanya, ngunit merong isang bagay na hindi nawala sa kanya, at ito ay ang kanyang pananampalataya sa kanyang puso. Totoo, Panginoon, na mga bagay sa mundong ito, kagaya sinabi ng Panginoon, ang lahat ng kayamanan ay kinakain ng tanga, ng kalawang, nasisira, pwedeng manakaw, pwedeng mawala sa amin. Ngunit merong isang bagay na hindi pwedeng mawala, at ito ay ang aming pananampalataya sa iyo, na hindi kailanman kayang maagaw ng sino man. Hindi kayang, kahit ang aming ang isang tahanan ay looban at kunin ang mga mahalagang mga bagay. Ngunit merong isang bagay na hindi mawawala, at ito ay ang aming pananampalataya. At kagaya ni Job na kanyang sinabi, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Amang Diyos, sa gabing ito, hallelujah, aming pinapahalagahan ang iyong mga salita, Panginoon. Aming pinapahalagahan, Lord, ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa sa amin. Naalala namin, Panginoon, ang buhay ng isang lalaking si David, ang kanyang maranasan na siya ay mapawalay sa iyong presensya, Panginoon. Lord, naroon sa kanyang lahat ng bagay, ang kayamanan, ang mga nag-aaliw sa kanya, ngunit walang anumang halaga ang lahat ng mga ito nang maramdaman niya ng iyong presensya ay hindi niya nakasama. Panginoon Diyos, sa huling araw nito, hallelujah, ay aming papahalagahan ang iyong mga salita. Papahalagahan namin ang aming pakikipag-fellowship sa iyo. At aming papahalagahan, Lord, ang mga bagay na spiritual na siyang mas matimbang kaysa sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, Panginoon Diyos. Lord God, hallelujah, dalangin ko sa buhay na ito, Panginoon, bagamat kami ay hindi mayaman sa salapi, hindi mayaman sa mga bagay sa mundong ito, ngunit masumpungan mo ang aming mga puso na pinagyaman sa pananampalataya. Nakagaya ng sinabi ni Santiago na hindi bagat pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito na pinagyaman sa pananampalataya. O Panginoon Diyos, hallelujah. Lord God, ang bawat isa na sa iyo ay umiibig at nagmamahal ay merong isang mas mahalagang value sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Naalala namin, Panginoon, ang isang babae na dukha, isang widow na naghulog ng kanyang kaunting halaga doon sa offering box. At yung sinabi, ang kanyang ibinigay ay higit kaysa mga ibinigay ng mga taong mayayaman, sapagkat sila ay nagbigay lamang ng labis sa kanilang kayamanan. Ngunit ang babaeng balong ito ay binigay niya ang kabuuan ng kanyang kayamanan. Dahilan ng kanyang kayamanan, hallelujah, ay ikaw, Panginoon. At salamat, Lord God, kami ay sinabi ng iyong mga salita, ikaw ay hindi rin naman nahihiya na i-confess na kami ay iyong mga anak at kami ay iyong mga kapatid, Panginoon. Hallelujah, Mang Diyos, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na iyong pinagkaloob sa amin, sa mga salita na aming pinagsaluhan, Panginoon, at sa iyong presensya na patuloy na sumasama sa amin.
na aming sinasampalatayanan na ito'y patuloy na gagawa sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. Hallelujah, Panginoon. Tatapusin namin ang maliit na gawain ito na sa iyo ay nagpapasalamat na ibinabalik sa iyo ang buong karangalan, buong pagpapasalamat at buong pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen.